Hi, hello, good morning. Welcome here, Pinay Production Worker in Australia. May nagtanong, Madam, magkano po ba yung bayad sa tourist visa dyan sa Australia? So, yun yung tanong ni Kuya Arnel Damalong. Wow. Kuya, ito yung kasagutan sa iyong katanungan. Yung tourist visa po at the moment ay $192. Sa piso po ay nasa 6,720. Depend po kung magkano ang palitan sa dollar ngayon dyan sa Pilipinas. So ngayon yun yung sagot ko sa tanong ni Kuya Arnel. Para dun sa mga nagtatanong sa tourist visa dito sa Australia kung ano po yung mga gagawin or mga requirements sa tourist visa. Syempre, pag-sponsor ka, manghingi ka doon sa mag-sponsor sa'yo ng mga requirements. Isa na dito, yung invitation. Yung payslip ng nag-invite sa'yo. At saka yung bank statement ng nag-invite sa'yo. At syempre, passport na rin sa nag-invite sa'yo. At mga katunayan kung ano yung relationship mo doon sa nag-sponsor sa'yo. Pero ang case kasi ng mga anak ko na inisponsoran ko, ako yung nag-process ng kanilang visa. Kaya naman, ang hiningi ko sa mga anak ko is passport lang at birth certificate. At syempre, nilagay ko na rin yung mga picture namin together. So, yun yung ginawa ko. So, ang mga anak ko, dalawa pala sa mga anak ko ay in-invite ko for tourist visa dito sa Australia. So, pag nandito na sila, tsaka ko na alam niyo na, imikos-mikos natin yung mga visa, okay? So, yun lang po yung advice ko doon sa mga nagtatanong para magkaroon kayo ng idea para sa tourist visa. So, ngayon, $192 yan lang po ang sa tourist visa. Pero, pag kayo po ay pupunta ng Australia, na kayo po ay individual na pupunta dito, na wala po kayong sponsor, kailangan po natin ng show money. At kailangan natin ng mga liabilities dyan sa Pilipinas or assets. Tama ba yung pagkasabi ko? Mga assets natin sa Pilipinas. Patunay na meron tayong babalikan dyan sa Pilipinas. Yan po kung ay ang tourist visa mo walang sponsor. Ikaw lang po ang pupunta dito. Kailangan po natin ng mga mabigat na assets na may dahilan tayong pupunta dyan, babalik sa Pilipinas. Kasi ang iniiwasan nila yung mag-tourist visa dito sa Australia, ayaw nang bumalik sa Pilipinas, ay mahigpit ang gobyerno ng Australia. Dapat susunod tayo. So, kailangan nila ng mga ari-arian. Kung pwede, meron kang titulo sa lupa, at meron kang pera sa bangko, dapat meron kang pera sa bangko. Ang mahalaga, meron kang nakaset na pera sa bangko na medyo sapat sa pag-tourist visa mo dito sa Australia. At, pangatlo, kailangan mo ng plane ticket papunta ng Australia, back and forth, balikan po. So, kung ikaw po ay tourist visa dito sa Australia, ikaw po ay skilled. Halimbawa, may skilled ka, meron kang magmamalaking baon na what you call this, kaalaman or talent or skills. Nandun na tayo sa mga skills. Pag-usapan natin na mag-tourist ka dito dahil naniniwala ka sa sarili mo na mayroon kang kakayanan. So, mag-tourist ka dito muna sa Australia para mag-observe. So, meron akong i-advise sa inyo. Pag nagustuhan nyo naman dito sa Australia at naka-tourist lang kayo, pwede ninyong i-switch ang visa ninyo ng 189. Okay? Para dun sa mga individual na pupunta ng Australia na walang nag-sponsor, pwede nyo i-switch ng 189 ang visa ninyo. So, kukuha kayo ng assessment. So, para ma-switch nyo ng 189. So, search lang tayo sa Google. Meron tayo dyan. Ano po ba yung 189 na visa? Ang 189 na visa po ay pwede kang maging permanent dito sa Australia. Ha? Makinig. Yung mga kababayan natin dyan na maraming mga talented na lagi tayong kinokorek. Bakit tayo nagbablog ng ganito? Tinatanong tayo kung immigration lawyer ba tayo. Hindi ako immigration lawyer. At hindi ako talented. So, base sa mga pinagtatanong-tanong ko at sa research ko dito sa Australia, na pag-alaman ko ng tourist visa na individual, yung may mga skill, pwede palang i-switch ng 189 visa. 189 visa, pwede kang maging permanent hanggang 5 years dito sa Australia. Pag permanent ka for 5 years dito sa Australia, mayroon po ikaw ang kakayanan magtrabaho, unlimited po, okay?
So, pag na-expired ang 189 visa, anong gagawin? So, sa mga magtatanong, ano ba ang mga benefits? So, 189 visa, permanent resident dito sa Australia. So, ito number 1, pwede kang kumuha ng Medicare. Medicare, pwede kang kumuha, pwede kang tumira dito permanent, pwede kang makapag-travel, unlimited at health insurance. So, yun yung makukuha mong benefits pag ikaw po ay kumuha ng 189 visa permanent for 5 years dito sa Australia. Okay? So, paano pag na-approve ang 189 visa? Yun. Pwede ka nang mag-aral dito, pwede ka na ditong magtrabaho. Okay? So, ma-expired ang visa for 5 years. So, pag na-expired ang visa for 5 years, pwede ka nang kumuha ng 155 visa. So, yung 155 visa or 157 visa, you can re-enter again in Australia. Okay? So, ano ba yung 155 visa or 157 visa? This is the return visa. So, ito yung mga visa na babalik ka ng Australia. So, what is the category of 155 visa? Visa is for current or former Australian resident. So, yan yon. Yan yung category ng 155 visa or 157 para po dun sa mga taong dati silang permanent sa Australia na gustong bumalik sa Australia. Yan po yung mga visa na dapat kunin. Okay? So, mayroon pang isang option. 190 visa. Ang 190 visa din po ay pwede kang magiging permanent dito sa Australia. Ano ba ang kaibahan ng 189 at 190 visa? May pagkakaiba po sila. Kasi itong 190 visa, sila po yung mga pumunta ng Australia with sponsor. Okay? Yung mga pumunta dito na inisponsoran ng mga Australian citizen, pwede po silang mag 190 visa. So, yan po yun. So, ang 189 visa, yun po yung mga pumunta ditong individual na meron silang skill na pwede silang magtrabaho dito. Pwede po silang mag-switch ng 189 visa. So, yan. Hindi po yan kumpleto, guys. Binigyan ko lang po kayo ng idea dahil sa sinabi ko nga sa inyo, hindi po ako immigration lawyer. Base lang po yan sa aking mga search at pagbibigay ng mga tips sa inyo. Sana po yung iba dyan, wag naman kayong magagalit kung ako'y nagbibigay ng advice dahil alam nyo po, madami sa ating mga kababayan na pumupunta ng Australia pagdating dito. Ayun, kagaya yung una nating nangyari sa ating kababayan. Hindi ko pa kayo nabigyan ng update about doon kasi nag-aantay po ako ng kanilang maging okay na yung kanilang sitwasyon sa ngayon dahil medyo meron talagang naganap. So, hindi ko na sasabihin muna dahil wala pa tayong approval. Pero, malalaman niyo yan soon, guys. So, yan lang po ang advice ko. Sana po nakatulong yung aking mga tips dito na binibigay sa ating page. Maraming salamat. Yung mga nagtatanong po na iba dyan, hindi ko pa kayo masasagot about dun sa agency. Nag-email tayo, nag-reply yung may-ari, pero yung reply niya parang hindi naman tawag dito, hindi ako satisfied. So, nag-email talaga tayo mismo. Wala reply ang email. So, yung reviews sa kanilang agency, yun lang ang nireplyan ng may-ari. So, nag-aantay tayo na mag-approve sila para maibigay ko sa inyo yung mga address. Kasi marami silang outlet. May Cebu, Davao, Tarlac. So, maibigay natin sa inyo yung mga contact details. Maraming salamat po sa lahat po ng mga followers ni Pinay Production Worker in Australia. Maraming salamat. Wala po ako dito ngayon. Kung wala sa inyo, meron na tayong almost 96,000 followers. Maraming salamat sa inyo, guys. At hindi ko akalain na yung simpleng pag-share ko sa mga journey ko dito sa Australia ay nakaka-inspired po sa inyo. Maraming salamat. So, dito po sa page natin, wala po tayong mga vlog dito ng kung ano-ano. Base po sa aking personality, ako po seryosong tao. So, hindi po tayo gumagawa ng mga videos na pang-views lang. Yan po lahat ay totoo po. Dahil ayaw po natin ng mga frank, yung mga maraming mekos-mekos para lang sa views. Hindi po ganon ang ating mga videos, guys. So, maraming salamat once again. Thank you very much. Mahal ko po kayong lahat. Mwah!